Alright, mega love shoutout. Ito may bagong topic si Attorney Rene Bueno Mabsat. Mike Defensor claim it's political but looks like NBI evidence. Siyempre, nasa ebidensya talaga yan. Tuloy. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Malinaw ba yung sounds natin? Kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ang ating pong pag-uusapan sa episode na ito ay tungkol po sa krimen na qualified human trafficking. Kung maaalala ko po, last year na-discuss na natin to, pero with a different character. Ang involved ay si Harry Roque. Pero nakita ko during that time na medyo sumasakit ang ulo ninyo sa mga terminong non-bailable offense at jurisprudence at iba pang mga legal jargon. Kaya this time, lalagyan po natin ng kaunting buhay at konting kiliti ang ating pong lecture. Sabi nga nila, mas madaling intindihin ang batas kapag hindi ka natutulog habang nakikinig. Kasi may kilala ako, bago humiga ng kama yan, iseset yung cellphone niya at pipili yan ng vlogger na gusto niya. At pakikinggan niya, ilalapag sa tabi ang cellphone, patutugtugin yung vlog. Pero maya-maya, after 2 to 3 minutes, naghihilik na po siya. Okay, so ginawang pampatulog yung vlog eh. Pero this time, balikan po natin ang kaso ng qualified human trafficking laban sa dating kongresista na si Mike Defensor at sa kanyang pamilya, nadamay ang pamilya dito. Pero this time, gagawin nating mas masiglang paraan ang ating pagpapaliwanag. Okay, so dito po sa krimen na to, may 3 pong sangkap. There are 3 essential elements in order to commit the crime of qualified human trafficking. Sabi natin kanina, para matawag na human trafficking, kailangan may acts, may means, at may purpose. Para madaling matandaan, isipin yun po na parang nagluluto lang tayo ngayon ng adobong baboy. Okay? O kaya adobong manok. Nagutom tuloy ako. Okay, so yung unang sangkap ay yung acts, yung mga gawain. Ito po yung pagkuha o pagtransport sa biktima from his place papunta doon sa lugar na kung saan gagawin na siyang alipin, no? Parang pagbili mo ng karne ng baboy sa palengke, from the market, dinala mo sa inyong bahay na i-transport yung mga pinamili mong karne ng baboy. Pangalawang elemento o sangkap ay yung means, yung paraan, panloloko, pagbabanta o paggamit ng dahas. Parang yung malaking kutsilyo, no, na para sa karne, no. Ang ginagawa mo para lumambot ay yung minamartilyo. Parang pinupukpok mong ganun yung karne, di ba? Pero paalala, kung menor de edad ang biktima, kahit sabihin yung gusto ko naman po talaga dito sa lugar na to at ako'y nakakapagtrabaho naman, trafficking pa rin yan. Walang consensual sa trafficking ng bata. Parang pag-ibig lang yan. Kapag bawal, bawal. Walang pero nasasabihin ng bata na, gusto ko naman siya di ba? So, ang pangatlo naman na elemento o yung layunin dito ay yung purpose, ay yung pagsasamantala tulad ng sexual exploitation. Ito na yung stage na kinain mo na yung adobo, yung adobong baboy. Okay, so pero ang susunod na tanong dito, bakit ba qualified at hindi nilang ordinary human trafficking ang itawag natin dito? So, bakit nga ba tinawag na qualified? Kapag narinig ninyo ang salitang qualified, ibig sabihin, premium version o upgraded ang krimen. Mas lumaki ang kasalanan, mas lumaki rin ang parusa. Okay, so kumbaga mas malala yung nakumit na krimen, no? At kung kaya't lumalaki rin ang kaparusahan na ipinapataw ng batas sa nagkasala. Ngayon, sa kaso pong ito na kinakaharap ni Mike Defensor, kung maalala nyo sa balita, di ba, ni-raid nga yung isang lumalabas na karaoke bar ba yun or KTV o bar na tapos may mga chika babes na nando doon sa loob na nagpebenta ng laman. So sa kasong ito, 54 na kababaihan ang nasakit ng NBI sa ilalim ng Republic Act 9208
kapag umabot sa 3 o higit pa ang biktima o 3 o higit pa ang nagkutsabahan, automatic po yan sa ilalim ng ating batas. Qualified na po ang klasifikasyon ng krimen na nakumit ng nagkasala. Okay, pag ganyan, ang parusa po, life imprisonment o yung tinatawag nating habang buhay na pagkakabilanggo at milyong-milyong pisong multa. Kumbaga sa laro, ito yung ultimate game over, no? At ang pinakamasakit sa lahat, wala po tong piyansa, no bail. Agoy. Kaya kung balak mong gumawa ng krimen, siguraduhin mong mahilig ka sa sardinas at malamig na semento dahil doon ka muna titira habang may paglilitis dito sa kasong kinakaharap. Qualified human trafficking. Ngayon, punta po tayo dito sa pinakamaintrigang parte ng istorya nitong si Mike Defensor. Kung maalala ninyo, di ba? Nung ni-raid dito, nakita doon sa mga gusali, maraming secret door. Yung mukhang pag may dumadating ng mga opisyalis na manguhuli, mayroong papasukin na secret door palabas na hindi mapapansin ng mga investigador. So, dito, napansin ng NBI yung pagbago umano sa disenyo Roberto sa Cabe, disenyo shout ng out. gusali Roberto. ng itong clip point square. So lumalabas po sa investigasyon na may mga lihim na pinto, taguang kwarto at peking fire exits. So originally wala yan, pero ang sinasabi nung na-acquire o nakuha yan ni Mike Defensor ay maraming pagbabagong ginawa doon sa building para ma-accommodate na maganda yung negosyong KTV bar na yan. Okay? So mga kapwa ko hurado, kung ang bahay mo ay may secret door, na kapag tinulak mo yung istante ng libro ay may kwarto sa likod. Hinala ko, hindi kasi Batman. At lalong-lalo na hindi yan para sa pungsoy. Okay? So magdududa ka talaga, di ba? At sa ilalim po ng ating batas, kapag ikaw ang may-ari o nagpapatakbo ng isang establishmento at binago mo yung layout para mapagtaguan ng mga customer at biktima, kapag may mga pagkakataon na nire-raid yung KTV, hindi mo na pwedeng sabihin sa korte na, ay nagulat din po ako akala ko po storage room lang yan ng mga tisyong ginagamit na dito sa KTV. So, hindi ka makakalusot sa mga ganyang pangangatwiran. So, dito, ginamit ng NBI ang tinatawag na Doctrine of Common Sense. Although hindi ito po yung official na legal term, pero paborito ng mga piskal gamitin to Doctrine of Common Sense. Hindi ka gagawa ng secret passage kung ang ibinibenta mo lang doon sa KTV bar mo ay isaw, no? At videoke. Okay? Masyadong malabo yung mga palusot na ganyan, yung mga ganyang klaseng mga pangangatwiran ay nabenta na nung araw yan no? Pero ngayon hindi na yung bibilhin yung mga ganyang klaseng bulok na pangangatwiran. Okay? So kadalasan ginagamit yung palusot na korporasyon may-ari niyan Okay? So punta po tayo sa jurisprudence. Dahil korporasyon, yung Cliff Point Development Corporation, at siya yung may hawak ng gusali, no? Lumalabas kasi dyan, madalas na palusot ng mga may-ari talaga ay hindi po ako ang may kasalanan. Yung korporasyon po. No? Ang tanong naman, tao ba ang korporasyon? May katawan ba yan para makulong? Alam nyo po sa corporation law, may tinatawag tayong separate and distinct personality ng korporasyon from the board of directors and its officers. So kaya madalas yan ang ginagawang palusot ng mga nahuhuling may ginagawang kalokohan, no? Ay korporasyon po yan, yung korporasyon po ang idemanda ninyo. So paano mo naman maikukulong yung korporasyon pag ganyang krimen ang nakumit? So kaya dito po pumapasok ang sikat na doktrina ng Korte Suprema na piercing the corporate veil. Yung piercing the veil of corporate fiction. Sa madaling salita, huwag mo kaming
ma-English sa corporate identity na yan. I-papers yung corporate bill. Kasi parang may talokbong korporasyon eh. Kapag ganyan ang sitwasyon. So sisilipin niya kung ano talaga ang pakay. No? At bakit yung nagtatalokbong dyan. Okay? Kapag ginamit mo ang korporasyon para magtago ng illegal na gawain, pupunitin ng korte ang belo o hahawiin ng korte ang belo ng korporasyon para makita kung sinong mga totoong tao ang nagtatago sa likod ng korporasyon. Sa kaso pong ito, itinuro ng NBI ang pamilya defensor at yung kanyang mga opisyal. Parang sa Scooby-Doo lang, tatanggalin ang maskara ng mumo at lilitaw kung sino talaga ang may-ari. So pag nakita yung tunay na may-ari at sino talaga nagpapagalaw ng operasyon, doon ng korporasyon at talaga namang may evident bad faith, talagang may fraud, lahat na nandoon na, wala ka nandusot. Huli kang bata ka. Okay? Huli kang bata ka. So sa kasalukuyan po, ang kaso po ay nasa preliminary investigation pa lang sa Pasig Prosecutor's Office kasi kapapile pa lang naman no. So ang preliminary investigation usually it would last up to 3 months at magkakaroon ng resolusyon ng piskal. Ibig sabihin magsusumiti pa yan kasi magsusumiti pa sila ng kanilang counter affidavit o yung kanilang bersyon ng hindi po ako yan, kamukha ko lang. Okay, so tingnan po natin sa mga susunod na buwan kung makakalusot ang kanilang mga depensa o kung tuluyan silang qualified sa buhay kulungan sa mga dadating na buwan o taon. Okay, so yan ang napapala kasi ng mga taong madadada. Dadaan ng dada, walang ebidensya. Pag ikaw na silipan ng butas, ikaw ang mawawasa. So dito na lang po, ito po ang lingkod, si Atty. Salamat, Atty. Alright, so nako po, mukhang may kalalagyan talaga itong si Mike Defensor, mga kakapsat, no? Sino gustong makulong ito si Mike Defensor? Press 1 nga sa mga may gusto na makulong itong si Mike Defensor. Diyos ko po, siya, next topic tayo. Anak ng kamote.